Okay, let's move on in the intermediate part of your Excel. So, we go with the advanced formula skills. So, meron tayong tinatawag na cell reference. So, when you talk about the cell reference or cell address is a combination of columns and rows number that identify the cell worksheet on a worksheet. For example, A1 to the cell at this an intersection of column A and row 1. Like this one, diba? This is row 1, this is column A. And then we have row 1. Pag tinukoy natin yung A1, itong part na to, ito yung cell na tinutukoy. Kung halimbawa naman, tinutukoy ko rito yung F2, hahanapin ko yung column 2 and ay column F and then I need to find yung second rows. Kaya siya tinawag na F2. Saan natin makikita yung naming ng cells natin? Ito po, makikita natin dito sa bandang name box. Sa bandang baba ng clipboard na ano natin option sa part na to. And then, relative reference change when the formula is copied to another cell. Absolute reference, on the other hand, remain the constant no matter how they copy. So, pag relative reference, ganito. Kapag nag-encode ka ng formula na galing doon sa cells na to, nag-a-adjust siya. Kaya siya tinawag na relative reference. Pag sinabi naman nating absolute reference, meron kang gagamitin na symbol para hindi gumalaw yung pinaka-cell natin. So, gagawa tayo ng tinatawag nating relative reference. And then, mamaya pag-usapan natin yung multiple, yung combination. So, sa relative reference, meron tayo dito na apat na column. Meron tayong product, quantity, price, price amount, and amount. So, customize ko lang to amount na to. So, wait lang. So, kopyahin ko lang yung mismong ano niya para hindi na masyadong yan. So, dito, ang gusto nating malaman, mayroon siyang maraming biniling chocolate chips na isang peraso and then yung presyo niya 876. Ano ba ginagawa natin para makuha natin yung value nila? If you remember. Halimbawa, bumili ka ng itlog. Di ba ang itlog, halimbawa, bumili ka ng 4 pieces, 30 pesos. Ang tanong ko, paano mo lalaman kung magkano babayaran mo kapag 8 peraso? Di ba ang gagawin? Minumultiply ko, sir. Minumultiply mo lang, di ba? Based dun sa dami or sets na meron. Kung baka sets kasi ito eh. Ito naman, number of chips. So, ang gagawin ko rito, through the relative reference, imumultiply ko tong dalawang to. So, click ko lang yung equal, and then click ko lang yung cell na referred natin na quantity, and then click mo lang yung may asterisk. That is multiply, and then click mo lang yung cell na kukunin mo. And then click enter. Meron na po tayong price. So, medyo nalilitan ako sa mismong ano natin. Adjust ko lang to ng into 12. Yan. So, sa part na yan, ulitin ko ulit. Ulitin ko ha. So, we have equal. Then, click mo lang yung cell na to. Yung H4. And then, we have asterisk. Click ko lang yung cell na to. And then, click enter. So, once na drinag ko to, magkakaroon siya ng relative reference. Nag-a-adjust yung formula base doon sa posisyon ng ating laman ng cell. Like this one, nagbabago siya. Kaya siya tinawag na relative reference. So, also, we have yung tinatawag natin na ano natin, absolute reference. Ang absolute reference, ginagamit po siya para hindi nagbabago yung ating reference dito. So, ganito. Meron tayong length and column and width, and then we have also length cm and width cm. So, and then we have the conversion rate. So, dito, ang kinakailangan natin gawin is kukunin natin yung data rito sa part na to nang hindi nagbabago yung laman nito. So, equal ko lang to, click ko lang yung part na to, and then click ko lang yung enter. Lalabas dyan yung pinaka, ano niya, yung pinaka data niya. Pag reference, absolute reference niya, ang ginagawa natin to, hindi siya nagbabago. So, ang gagawin ko dito sa part na to, lalagyan ko ng dollar yung column. Lalagyan ko ng dollar yung tinatawag nating rows, 'di ba? Yung G14. Pag drinag ko 'yan,
same tayo ng reference. Galing lang dyan sa part na yan. So, yan yung mga data na panggagalingan. Sorry, yan. So, pag trinag ko yan, ito, there's already data there. Okay, sige. So, yan. Hindi siya nagbabago. Pero pag tinanggal ko yung dollar sign for your unabsolute cell na yan, halimbawa G14 lang yan, pag trinag ko po iyan, nagbabago yan. Relative preference pa rin yung mangyayari dyan sa part na yan. Yan, lalabas din yung laman ng cell dito. So, ang ginagawa natin dito is, nilalagyan natin ng dollar sign para hindi magbago yung laman ng data natin. So, equal ko lang ulit to para maging magkamukha sila and then drag ko lang yan. Okay. So, ayun yung absolute reference. Hindi po siya nagbabago. Gagamit ka lang ng symbol na dollar for your columns and row. Kung ayun yung pinaka-column and then yung tinatawag natin na row number. So, ayun yung laging ginagamit na formula na ginagamit natin for your absolute reference. And then, meron din tayo tinatawag na multiple reference. Yung multiple reference is Excel is capable completing the complex calculation relatively quick. Most of the time, your calculations is Excel will involve the multiple pieces of data for each calculations. In order to do this, you will need to be able to reference multiple cells. Ibig sabihin dito, meron ka lang pipiliin na lalagyan mo ng absolute cell, either yung columns o yung either yung rows. Dito, we need to find yung tinatawag natin na discount amount. So, ito yung reduction niya, 20%. Ito yung pwede maging discount niya. And then, gusto natin malaman magkano ba ang discount niya sa buwan ng January in terms of 13. So, ano kaya kailangan natin gawin dito? I-multiply po natin ito. So, gagawin ko sa part na yan is equal. Click ko lang tong price ng ano natin. Then, click natin yung asterisk sa part na yan. And then, click mo lang yung cell nito. So, drag ko, lalabas dyan yung 16 pesos. Drag ko, mawawala ng value. So, nagbabago po yan. So, ang ginagawa ko rito, para hindi magbago yung presyo ng gin, yung gin ang gagawin kong absolute reference. Both na may naka-dollar yung part na yan. Para ang mangyayari, ay correct ko lang, yung mismong presyo ng gin hindi yung mismong row. Kung mangyayari dito is lalagyan ko ng dollar yung pinaka-presyo ng gin. So, click ko lang tong dollar. Click ko lang to yung dollar na to. Once na drinag ko po iyan, yung part na yan, lalabas na po yung entire na presyo niya, na adjustment. Lalagyan mo ng dollar, yung mismong reference na pagkukunan mo. Yung isa absolute, yung isa naman hindi absolute. Okay? So dito, makikita rin natin also, yung tinatawag natin na, ano natin, tawag doon yung pinaka search naman. Sa search naman, syempre, ang gusto kong baguhin, halimbawa ito, gusto ko malaman yung content nito, kung magkano yung discount sa January, in terms of your shirt, di ba same formula pa rin ang gagamitin natin. Pero hindi natin gagalawin yung pinaka data natin. Pero kasi kapag ginawa ko to, mangyayari, mawawala ng presyo. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, nakalak yung column dito. Ang gagawin ko rito, para magamit ko yung pinaka-entire formula niya na panglahatan, ang gagalawin, ang tatanggalan ko ng dollar, yung mismong tinatawag natin na 22. Para mangyayari, yung H natin hindi nalalaglag sa part na to. Tapos yung 26 lalagyan ko ng dollar. Para ang mangyayari, mag-a-adjust lang yung part na yan. Lalabas yung mismong data niyan. So, yung part na yan, iisa-isahin natin. Gagalaw yung mismong number, pero hindi gagalaw yung mismong row. Yung sa pangalawa. So, mapapansin natin yung reference niya, ayan yun. Nag-a-adjust siya. Kaya tinawag siyang multiple reference. Pwede kasing half dito yung naka-reference, yung mismong part na to, hindi mo pagagalawin. Ito naman, yung rows naman, yung hindi mo rin pagagalawin sa part na to.
Meron tayong tinatawag na 3D reference. A 3D reference that refers the same cell range with a multiple worksheet is called 3D reference. Using the 3D formulas allows you to calculate the data through the workbook using multiple sheet. Yan, sa part na yan, gusto natin malaman kung paano natin i-combine yung laman ng worksheet in terms of gene sa part na yan, sa part na yan. So, ang gagawin ko, click ko lang yung equal and then 3D. So, sa 3D, dyan naman gagaling yan. Ito naman, click ko lang din yung equal. Manggagaling din sa 3D1. Sum ko lang yan. Nagkamali pala ako doon sa kabila. Sum ko lang din to. So, lalabas yung 30. So, correct ko lang to sa part na yan. So, gusto ko malaman yung total nito sa 3D1, tapos 3D2, 3D3. So, gagawin ko, hahanapin ko yung cell nila na mayroong content ng genes. So, sum, open parenthesis, 3D1, comma, 3D2, comma, 3D3, so, lalabas yung sa part na yun. C2 naman. So, yung C2. C2. Dito pala yan. Dito, yung part na yan. So, drag ko rin to pababa. Lalabas yung pinaka-total ng mismong 3D reference yan. Manggagaling yan sa mismong other references. So, also, we have the name ranges. Ang name ranges, ginagamit po siya para sa pagpapangalan ng ating cell. Yung cell na selected cell natin. Halimbawa, etong cell na to gusto ko pangalanan ng date. Pero ang nakalagay rito sa ranges niya, G4 siya. Pwedeng ko siyang pangalanan dito ng date. Saan ka pupunta? Go with the insert ay sa tinatawag natin na formulas and then name management and then create ka ng new and then lagay mo yung pangalan niyan. Lagay ko yung word na date. So, yung ranges na yan, ayan yung magiging pangalan niyan. Close ko yan. Lalabas dito, pag clinic ko hanggang dito sa dulo, lalabas yung pangalan na date. Tapos, ang gagawin ko also rito sa part na to, i-click ko yung part na yan, go with the name range manager, add new, and then lagay mo yung sales representative. Sales rep. Underscore rep. Hindi ka pwedeng magbuo dyan ng space. So, click ko lang yung okay. So, pag clinic ko yung data na yan, lalabas dyan sale reference. Itong part na to, click ulit yan. Lagyan ko ng sales, name manager ulit. Create ka ng new. And then, lagay mo yung tinatawag nating sales. Then, okay. So, ang pangalan ng cell na yan, that is sales. Saan natin ginagamit yung name manager? Ginagamit po natin yung name manager para mas madali natin ma-repair yung laman ng data natin. Instead na gagamit ka ng pagdadrag ng mismong data, iisa-isay mo pa based doon sa worksheet. Ang ginagawa po natin dito, like this one, nag-iisa-isa ka ng worksheet. Ang ginagawa po natin dito ay, alam mo yung mismong pangalan niya. Halimbawa, maglalagay ako ng word na sales dito, lalabas yung word na sales, representative. Kasi nga, dito ang galing yung data na yan. Ayan yung tinutukoy niya, di ba? Halimbawa, gusto ko hanapin yung sum niya, lalabas yan, kaso nga lang, kaya nga nag-inject ako ng word dyan, ayan, lalabas na. Diba? Instead na idadrag mo isa-isa yan, dahil nga mayroon ka ng name manager dyan, mas madali mo na siyang ma-determine. Halimbawa, ito, pwede mo i-consolidate kung ano yung dito yung mga naunang pares na pangalan. Kaso nga lang, dahil dito sa data na to, walang pares na pangalan, hindi ko na rin masyadong ano yan.
Pero dito, pwede mo malaman yung sale, pwede mo rin alamin yung average sales dahil nga, na-determine mo na yung tinatawag nating name manager sa part na yan. And then, advanced formatting. Sa advanced formatting, ang ginagawa lang naman natin dito, mamimili ka lang ng style katulad ng ginawa ko sa part na yan. So, halimbawa, lalagyan ko to ng format. So, lalagyan ko ng format. Go with the home and then format table. Mamili ka lang ng format style mo na gusto. Dapat naka-check ang table header dyan para kasama yung sa taas. Pero dahil hindi naman siya nagbe-base dun sa kulay, hindi ko siya prepared gamitin. So, mag-change ako ng table design. Gusto ko color black. Pero hindi pa rin. Palitan ko to ng color itim yung mismong ano natin. Yan. Para mas madali makita. So, dito, ang kinakailangan natin is using the traffic sign is we need to convert yung kinakakulay based to sa traffic sign. So, gagamitin ko yung tinatawag na traffic sign. Yung green is above 99. And then, yellow is equal or greater than or equal 74.5. And then, while yung below 74.44 is, that is color red. So, anong gagawin ko? Gagawin ko, pupunta ka dito sa tinatawag nating conditional formatting. So, sa conditional formatting, idadrag mo tong part na to hanggang dito. So, sa part na yan, pupunta ka sa tinatawag nating conditional formatting. Hanapin mo yung icon. Traffic lights. Maglalagay ako ng traffic sign dyan. Pero ang gagawin ko dyan, i-customize ko yan. Maya-maya, makikita nyo. Red, yellow, yung part na yan. Pero i-customize ko yan. Manage rules, yan. Click ko lang yung mismong data. Yan. So, sabi rito, above 99. So, color green is above 99. Palitan mo yung percent into number. And then, 99. Tapos, greater than or equal, that is 74.45. Yung part na yan. Dapat is also number. Mali ako. That is 74.95. 74.45. Mm-hmm. Then, click ko lang yung OK. Magbabago na yung rules niyan. So, above na 100, yung part na yan, lalabas yung color green, yung traffic lights na yan. Mag-a-adjust siya base doon sa pangangailangan. Pag below pwede nating yan. Kung makikita mo, kung iso-sort out mo yan, yung smallest, color red. Tapos yung yellow naman is yung 74.45. Ayun, equal. Diyan po manggagaling yan. Ulitin ko ha. Ulitin natin sa part na yan. Conditional, tayo ha, traffic light ulit tayo. Isa-isayin natin. So sa traffic light na yan, punta ka sa conditional formatting, hanapin nyo po yung traffic lights sa part na yan. Pero hindi pa po yan nakaayos. Ang gagawin nyo dyan, syempre, is pupunta ka sa manage rules. Double click mo yung icon set and then i-customize mo base dito sa needs natin. Sabi rito, kailangan i-create mo to by number. So, yung isa, that is above 99, yung color green. Sa part naman na to, 74.45. So, 74 point, mali ako dito. Kulang. 74.45. So, okay ko lang yan. Apply ko lang. And then, okay. Lalabas na yung pinaka conditional formatting natin. And then also, we have the working image. So, working image, pwede ka mag-insert ng smart chart, text box, word art, pictures, and icons. So, simulan natin sa smart art. Sa smart art, kung pupunta ka sa insert, hahanapin mo lang dito yung smart art. Dito sa smart art, yan. In smart art, there are several, pwede ka maglagay ng list, process, cycle, hierarchy, relations, shape, matrix, pyramid, pictures, and other office.com na mga data. And then also, we have the text box. Pag mag-insert ka ng text box, punta ka lang sa insert shape, lagay mo text box. Dito, lagay ko is, yan. Mark is 2
quiet. Yan. Pwede ako maglagay ng tinatawag natin. No? Pwede rin tayo maglagay ng pictures sa part na yan. Maglagay tayo ng pictures. Maglagay tayo ng picture na okay. From device. This device. Maglagay tayo ng pictures. Halimbawa, pictures ng ano natin. Ano kaya magandang ilagay na pictures? Ito na lang. Yan. Pwede ko maglagay ng pictures dyan. Pwede rin ako maglagay ng pictures na ganyan. Pwedeng above, pwedeng within the cells. Sa part na yan. So, puti ko dyan, no? So, sa part na yan, pwede ka rin also na i-move mo yan. Pwede mo rin yan i-edit yung picture na yan. Actually. Pwede halimbawa, ganyan yung background, remove background. Kaso nga lang, matitira ulo ko. Kaya medyo hindi siya maganda tignan. So, discard all changes natin. Corrections na lang siguro. Di ba? Pwede tayo mag-adjust ng ganyan sa part na yan. Yan. And then we have the icons. Pwede ka maglagay ng icon dyan. So makikita natin yung icon also sa insert, sa illustrations. Maglagay ka ng icon na, halimbawa, yung icon na alien yan. Pwede ka maglagay ng alien dyan. Tama makikita, yan. Icon na alien, di ba? And then pwede ka rin maglagay ng shape. Yung shape na, halimbawa, lagay ka ng shape na star. Pwede ka maglagay ng mga shape na ganyan. And also, pwede ka rin also maglagay ng shape na nakangiti, di ba? Sa part na yan. Ikaw bahala kung paano mo atakin yung mga data base dyan. And then also, we have the drop down, katulad nung kanina na ginawa natin. So, sa part na to, we have the consolidation information, removing duplicates, configuring the text validations, transposing data, converting text to columns using text scale. So, we already done for this one. So, sa part na to, kailangan ko rito ay tingnan natin. Data validation. Yes or no lang naman to eh. So, country. Kaya lang. Oh, chocolate chips. Ito yung information niya. Control C. Okay. So, I need just to copy this one. Okay. Alt E S. Paste ko yung special dito. Part na yan. Pwede ako maglagay dyan. Ang ganyan. Pero ang gagawin ko, pag taste special ka dyan, ang gagawin mo dyan, para makuha mo yan, Control C, tapos click mo yung Alt E S P, para mag-customize yung mismong data natin. And then gusto kong pagpalitin yung pwesto ng columns to widths. So, column and width. So, transpose. Click mo yung transpose. Saan ko ilalagay yung data? Yan. Transpose ko yan. Saan ko ipipaste? Siyempre. Ito ko po siya gusto i-paste. Alt E S. Okay, wala pa rin. Control pa pinindot ko. Alt. So, yan, wala ako. Control ko to. Control C. Alt ESB values and then transpose. Then click OK. Kaso ayaw natin. Okay, so sa pagta-transpose ng data, most likely mas ginagawa ko po yung ganito. Click mo lang yung cell na to and then right click mo lang siya. And then hanapin mo yung parang ganito. Lalabas tayo yung naka-transposition na data natin. From text to column, magiging rows na siya sa part na yan. And then also we have the data validation. So ginawa na natin to kanina. Ginagawa ko lang naman dito is go with the data validations. So data validations, click mo lang yung cell na yan. Go with the data validation, then go with the list. Type mo lang yung yes or no sa part na yan. And then okay.
lalabas na yung sagot na yes or no dyan. And then dito naman, data validation ulit. Split the list. Click mo yung 0, comma 1, comma 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, lalabas na dyan. Then, we have also the drop-down list. Data validation also. Convert mo ulit sa list. And then, yung source niya, manggagaling dito. Drag down ko hanggang dito sa dulo. Shift mo lang yan. And then, click OK. May drop-down list ka na sa part na yan. Yan. And then, we have the data validation ng other tab. Gusto ko manggaling dito yung magiging sagot sa country. So, gagawin ko. Pero dahil nga under tab, dito na tayo manggaling sa working image. So, go with the data validation. Tapos, click the list. And then, yung source niya, manggagaling dito sa mga bullets na to. So, nandiyan na yung pagpipilian niya. Di ba? And then also, the visualization. So, sa visualization, medyo ginawa rin natin to kanina. So, we have the average, inserting chart. So, pwede ako mag-customize ng data natin. So, insert ko lang yung data. Then, we have this one. Pero dahil nga average to, so most likely, teka lang, ano ba maganda i-represent dito? Kanina. So, insert, yung part na yan. So, pinili ko lang dito kasi iba yung average. Yung average kasi is, most likely, makikita mo yan. So, dito, performing, I think, is mga around ng buwan ng January. Hindi, February. Kasi, hindi, January, I think. Tapos, performing is, yan, color blue. Highlights ko yung blue. So, ito, gray ko to. Fill up the gray. So, ito, palitan ko to ng red. Kasi most likely ko, ano to mababa to Tapos, click ko lang, delete ko lang tong mga part na to. Pwede ako mag-customize dyan. Maganda po kasi talaga, nag-explore tayo sa part na yan. Yan. Tapos, lagyan ko ng label ng data. So, add element. Go with the data labels. Lagyan mo lang yung data labels na yan. Pero dahil nga gusto ko mas may dating, ang gagawin ko rito is, papalitan ko ng kulay yung background dahil maarte ako. Kaso nga lang, hindi siya most likely mapipit. Dapat dyan ay go with the home. Kulay mo na puti. Tapos most likely dapat bold siya. And then, mga 12 siguro ang font size niyan or 11 yan. Font size, white, 12, tas bold. Font size, 12, 11. 11 may kanina. Bold and white. Tama ba? 11 din yung isa. 12 tong isa. Palitan ko to ng 11. And then, palitan ko rin to ng customization sa baba. White. And then, increase ulit ako. Tapos, bold ko yan. Tapos, lagyan ko ng pangalan ng title, syempre. Kulay puti. Tapos, ibahin ko yung font. So, lagay ko yung monthly productivity. So, monthly productivity. Monthly. Monthly. Monthly productivity. From January to March. Part na yan. So, yung average naman, pwedeng gawin ko rito is, click ko lang itong mga data na to, and then insert ko to. So, mamimili lang ako ng data sa part na to. So, ito lang pipiliin ko. So, kunin ko to, insert ko to ng pahiga. So, ang gagawin ko, pipiliin ko lang yung may kailangan ako rito sa part na to. Kung gusto ko lang yung average, yan. Tapos, yung data nito is dapat hiwalay-hiwalay sila. Para mas madali ko siya i-compare. So, sa part na to, papalitan ko to ng kulay. Yung pinakamataas, color blue. Yung pinakamababa, color red. Color blue, hard blue, and then color red ang pinakamababa. So, the rest papalitan ko ng gray.
Pero hindi siya most likely bagay. So, papalit ako ng format ng table. Dapat ito ay magkakalayo. Part na yan. Pero hindi siya magpipit dito. Dapat to, natin na magkakahiwalay. Asan yung magkakahiwalay? Wait lang. Ayun. Gagawin mo pala para mapaghiwalay mo to, i-overlap mo yan. Pwede mong hiwalay ng ganyan yan. Pero babalik ko sa zero yan. Yan. Para hiwalay sila. Sanay ako sa hiwalay eh. Yan. Hiwalay na given. Pero dapat ito, mausog ko po siya. I-overlap ko to. With, palitan natin ng with. Is to eh. Oh, wait lang. Palitan natin to. Hindi siya fit dito sa table na to. So, insert. Gusto ko yung pahiga. Pero recommended choice tayo. Pahiga. Ano yung pahiga? Pahiga ba rito? Ayoko niya. Yan. Pero gusto ko hiwalay-hiwalay. Ayoko na ibahin yan. Mhm. Okay, gets. Pwedeng gawin ko dito sa chart na to is, para mas madali siyang i-present, is hahanapan ko ng recommended charts. Gusto ko yung chart nito, magko-compare kung alin yung pinakamataas na season nila. Pero hindi dapat ganito yung itsura. So, medyo ibahin natin yung timpla ng mismong graph natin. Kasi hindi siya nagpipit dito. So, dito, sa pagpipit natin ng graphs, kinakailangan itong average na to ay papasok dito yan. Magkakaroon tayo ng comparison. So, ang gagawin ko rito is, kokopyahin ko lang itong part na to. Para ito, gagawan ko ng graph, yung part na yan. So, productivity-wise, so comparing, at least dito magkakaroon ako ng comparing na mas madali. Yan. Ayun ang gusto ko yung pahiga. Yan. Ayun ang gusto ko. Tanggalin ko yung date. Yan, yung label. Palitan ko quarter 1 average per employee. Employee. Tapos, kung gusto ko ng mas maganda, yung color blue is yung mataas ang sale. Gusto ko medyo darker ang blue. Tapos yung mga lower, palitan ko na color gray. Itong part na to. So, palitan ko to ng color gray dahil hindi naman siya ganun kaganda. Pwede ka rin kasi mag-adjust ng top 3 dyan eh. Kumbaga, mas lighter yung version ng mas maba. Pero hindi siya magpipit. So, i-gray ko tong dalawa. Gray ko to. Gray ko to. Para ma-highlights natin yung pinakamababa, pinakamataas. Tapos, ito, palitan ko to ng color red. Para makita ko kung sino pinakamataas at pinakamababa sa data natin. So, mag-iinarte ako rito, papalitan ko ng color black ulit to. Palitan ko to ng white. So, white. Kung click mo yung white, bold, tapos ibahin ko yung font, add lang. Yung part na yan. Tapos, white, bold, add lang. Tapos, increase ko yan. Tapos may kulang, label syempre. Lagi naman dapat tayo may label, di ba? Kahit sa relasyon, dapat may label. Ganon din naman sa pagpe-present ng data, may label lagi. So, very important for us yan. Maglalagay ako ng label na kung saan mas madali yung makita ng mga kliyente ko. Ano namang nangyayari sa mismong data na meron ako. So, wala. Insert, title. Insert title, access title, table data. Ba't nawawala?
Increase ko to. Color white. Click ulit yung home. Color white, bold. Increase. Most likely. Ayun na yung mismong sales niya. And then we have the advanced function. Sa advanced function, katulad lang din to nung kanina. Mas malawak lang talaga sa part na yan. So, simulan natin dito. Sa advanced function, pwede mong i-lowercase yung data mo. Click mo lang yung lower. Sa lower, lahat yan naka-small letter. So, yan. Makikita mo yan, naka-lower yung part na yan. Pag upper naman, lahat yan naka-capital letter. Click upper. And then yung data niyan, upper tong part na to. Pag sinabi naman natin proper, alphabetical yung kanyang yung mga unang titik. Yan. Proper, open parenthesis, naka-proper. And then, meron din tayong tinatawag na trim. Ang trim naman natin ganito. Click mo yung trim. Trim. Tapos, click ko lang yung data na to. Then, naka-trim na siya. Mas maayos na siyang tignan. Pag len naman, binibilang niya kung ilan yung character within the cells. Kung ilan yung meron ng laman niyan. Click mo lang yung cells na to. Ito yung laman niya. So, there are 10. Ito naman, yung tinatawag naman natin na left, right, and mid. Ito naman yung tinatawag natin na kinukuha natin yung data sa left or right. Kaso nga, tinatanong kung ilan yung kukunin mo. Halimbawa, sa left na to. Ilan yung kukunin kong data sa left? Halimbawa, kukuha ako ng first 3 digits. So, we have left, open parenthesis. Click mo yung text, tapos bilangin mo kung ilang digit ang kukunin ko. Siguro kukunin ko 3. Tapos yung digit, lalabas yung first 3 digit na 997. Ang right naman, syempre, magsisimula ka sa pinakadulo. So, click ko lang yung right. Yung last 3 digits, okay. Click ko yung data, comma. Tapos, we have last 3 digits. So, lalabas yan. Ang mid naman, ganito po. Mid, ganito nangyayari sa mid. Text ulit, tinatanong niya muna kung saan ka mag-i-start na number. Siguro pipili ako dito sa 9. So, pang-apat na number. Then, kukuha ako ng 3 number. So, kukunin niya, syempre, yung sumunod doon. Yung sumunod yung kasama yung 4 na number na 927. Yung ikapa-4 na number, tas yung 3 numbers. Yung concat naman, kino-combine niya naman yung text na meron ka. Concat. Ayun ang trabaho ni concat. So, concat, text 1, text 2, tapos close parenthesis. Ayan na, magkasama siya. Pero hindi naging ganun ang data. Dapat ang ginagawa mo dyan, nakakama yan. So, ang gagawin ko, dapat yung pangalan niyan may kama. Or may space. Dahil nga, Errol Danaw yun, dapat may space yung Danaw. So, kama ulit. Maglalagay ako rito ng kama. And then, kung dalawa na yan, maglalagay ako ng isang blank. Para pag in-enter ko, may space yung part na yan. And then also, we have the dates. So, sa date na yan, nagawa na natin yan kanina. Customization ng date. So, sa date, nagre-record tayo ng maayos na sa parehas na natin. So, maglalagay tayo ng conversion ng ulit ng date. Ginagamit nating date. So, go with the date. Yung pangatlo gusto kong gamitin na date. So, yung date, yan, nakahayos na lahat. Tapos yung today, ginawa na po natin yan. And then, itong date functions, ginawa natin to. So, pupunta na tayo rito sa tinatawag natin na estimate release isolations. So, sa estimate release isolations, ang ginagawa po natin dyan ay click mo lang yung equal and then click mo lang yung isolation days plus 14. Kaya nga 14 days yun. Nag-a-adjust na yung dates niya. So, ayun na yung date na ina-adjust niya. So, meron din tayo tinatawag na VLOOKUP. Ang VLOOKUP naman, tinitignan niya kung ano yung data na kukunin niya base doon sa pangangailangan. So, we have equals. Burahin ko muna to. Equals, click ko lang yung VLOOKUP. VLOOKUP. So, ano dyan? Dapat lagay ko yung VLOOKUP. Equals VLOOKUP. Tapos tatanungin niya syempre, ano yung lookup value? Ito yung lookup value niya. Comma. Ano pag kukuha naman ng data? Syempre,
Ito yon, yung data na yan. Tapos, pang ilang column mo kukunin yung laman ng data ng gender. That is second column. And then, we have the range lookup, true. So, lalabas na dyan yung pinaka-data natin. So, si tinatawag natin sa chess partner is male. Pero dahil dito nakalagay ay female, so ang gagawin ko rito, papalitan ko po ito ng false. Dapat exact match siya. Kung hindi siya exact match, hindi siya titigil doon. So, tatama na yan. Same lang din dito, pero dahil nga reference tayo, mag-absolute reference tayo rito sa part na to, yung pagkukunan natin ng data, pati na rin ito, so ang gagawin natin, lalagyan ko ng dollar yung pinaka-reference natin sa part na yan. Reference, dollar, 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 yung part na yan. So, click ko lang yung enter, i-drag ko lahat yan, maglalagay ng not applicable sa part na yan. Dahil yung data na yan, hindi ka pwedeng mag-lookup ng pabalik. Ginagamit ang VLOOKUP, diretso yon, that is papuntang right. Binabasa niya ang VLOOKUP mula sa left to right ang data natin. So sa department naman natin, same case ulit tayo, kaso nga lang idadrag ko yan. Pero papalitan ko to. Yung paggagalingan ng data natin dahil nga department to, third column yan. So, not applicable pa rin siya. So, dapat tumama tayo sa part na yan. So, table array. Tama naman yung table. Ang VLOOKUP natin, department. Department tong part na to. Third column, tama siya. So, false. Pero hindi pa rin siya effective. So, ulitin natin. VLOOKUP. VLOOKUP. Click mo yung VLOOKUP sa part na yan. Open parenthesis. Lookup value. Chase Bernil. Okay, gets ka na. Ba't ako nagkamali kanina? Lagyan ko to ng dollar. Pero hindi pa rin siya applicable. So, kahit anong try ko, ayaw pa din. Pili natin. Equals VLOOKUP. Lookup value. Ang lookup value niya is yung si Chase Bernil. So, yung part na yan. Table array. Dito manggagaling yung data. Tapos, tatanungin, pang ilang si department. I think that is third column. Tapos, range up is dapat false. Enter. So, pang website, si Riz Bonel, tama ba? So, tama siya. So, gusto kong magkaroon ng data rin tong iba. So, sa part na to, papalitan ko to ng dollar. Dito manggagaling yung data natin. Dollar, dollar, and dollar, and dollar. Sa part na yan. Then, click OK. So, itadrag ko yan. Lalabas na yung website. Kung check natin si Doti. Ito si Doti. That is website. Si Brain Bros naman is ano yan? Brian Bose website din. Take join. So, apply ulit tayo formula. Mali lang ng consolation dito. Dito manggagaling dapat yan. Tapos, date join dapat fourth column. Sa part na yan. So, lalabas na yung date join niya. So, lalabas na yan. So, para mas makita natin yung matching, is arrange ko muna yung date. So, highlight natin si Chess Bonel. Color blue. Color green lang tayo. Si Brain Bros. Tapos, si Doti. Sa part na yan. So, VLOOKUP ulit tayo. VLOOKUP, pero ang salary naman, that is, kukuha ulit tayong data ulit dito. Tapos, ang VLOOKUP natin, pang ilang column, that is fifth column.
So, click mo lang yan. Hindi dapat yan dapat naka-amount yan. So, palitan natin ng dollar. Dollar. Malamang currency na available. Dollar. Yan. Mas drag ko yan. Lalabas na yung salary niyan. Sa part na yan. So, mapapansin nyo rito, itong part na to, yung column na to ay hindi siya nababasa. Kasi nga, itong part na to, binabasa po natin yan pupuntang left to right yung ating data. So, dito, ang XLOOKUP naman is applicable naman para dito. Check natin. So, may binigay na siyang formula kay XLOOKUP. Sa part na yan, we have AR11. So, AR11. AR. Manggagalingan dito, tapos MMM, tapos MMM, tapos blank, blank, blank. So, try natin. XLOOKUP. XLOOKUP. Tapos, yung data na panggagalingan natin, the lookup value. Tapos, lookup array. Ano lookup array natin? Ang lookup array natin ay titingin tayo sa name. Tapos, comma. Return array, dapat yung kalalabasan ng data. Lookup array dito pala, sorry. Sorry pa lang. Mali siya. Lookup array, dapat manggagaling sa salary. Dapat dito manggagaling. Tapos, return array, dapat ang magre-return yung pangalan. Tapos, comma. Space. Lalagyan ko ng space. Oh, hindi pa pwede. Check natin. Okay, so, pwede natin. XLOOKUP, open parenthesis, the lookup value, yung pinaka dollar, yung laman kanina, and then dapat magmamatch siya sa lookup array. Yung lookup array niya, ito yun, itong part na to. Tama? Tapos yung lookup return array niya, yung pangalan. Dito manggagaling yun. And then, comma, lagyan ko ng blanco, comma, exact match. Okay, ala pa din. So, mayroon pa akong mistake dito sa part na to. So, medyo struggling pa tayo rito. So,